In the land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Black communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Black communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Black communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen, Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we request dear followers, viewers and subscribers to please don't skip ads. This will help us a lot to continue the work that we do. Thank you. Likewise, may we request those who have not subscribed yet to please do so. Kindly make it a habit to like the videos, but more importantly, share it so you can help us in our fight against fake news, misinformation and disinformation. The South China Sea dispute remains one of the most complex and contentious geopolitical issues in the Asia-Pacific region. Multiple countries, including China, Philippines, Vietnam, Malaysia, and Brunei have overlapping claims in the SCS, an area rich in natural resources and strategic maritime routes. Amid this contentious backdrop, Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has emerged as a pivotal figure, advocating for a strong, principled stance against Chinese encroachment. This video explores why President Marcos Jr. should be considered a role model for other claimant nations. The South China Sea is a vital maritime corridor, facilitating approximately one-third of global shipping. It is also believed to be rich in oil and natural gas reserves, which significantly adds to its strategic importance. The primary points of contention in the SCS involve territorial sovereignty over the Paracel and Spratly Islands, Scarborough Shoal and maritime rights within the surrounding waters. Ang malawak na mga pag-angkin ng China, na tinutukoy ng tinatawag na name dash line, ay sumasakop sa halos buong South China Sea, kung saan naman na dun ang West Philippine Sea ng Pilipinas. Ang mga pag-angking ito ay nag-overlap sa mga eksklusibong economic zones ng ilang mga bansa sa Southeast Asia. July 12, 2016 nang manalo ang Pilipinas sa International Tribunal para patunayang walang basihan ng pagmamay-ari ng China sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin ang presensya ng China sa mga pinag-aagawang teritoryo. Ano ba ang nilalaman ng Hague ruling tungkol sa West Philippine Sea? These are the things you need to know. Bago ang ruling, naglabas ang China ng kanilang mapa na may 9-dash line. Ito yung gawa-gawang linya na sumasakop sa South China Sea. Sa mapang ito, kung ano raw ang sakop ng linya ay teritoryo ng China. Inalmahan ito ng mga bansang Malaysia, Indonesia, Brunei, Vietnam at Pilipinas. Dahil sinasakop ng 9-dash line ang kani-kanilang Exclusive Economic Zone o EEZ. Mas umigting pa ito nung magkaroon ng mga Chinese vessels sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Sinabayan pa ng panggigipit sa mga mangingisdang Pilipino. Naghain ng 15 parties position ang Pilipinas sa Court of Arbitration. Ayon kay Robert Williams na Executive Director ng Paul Tsai China Center sa Yale Law School, maaaring igrupo sa 4 ang 15 claims o posisyon ng Pilipinas. Kabilang dito ang pag-question sa 9-dash line, ang pagbibigay linaw sa mga katangian ng bato, isla, bahura at iba pang mga likas na katangian na makikita sa Spratly Islands. Ang panggigipit ng China para makapangisda sa Exclusive Economic Zone ang mga Pilipino. At ang illegal reclamation and construction ng mga artificial na isla sa Spratly. Pag-question sa 9-dash line. Sa petisyon ng Pilipinas, isinusulong nila na walang visa at walang basehan ang sinasabi ng China na historic claims sa kanilang 9-dash line map. Ayon sa desisyon ng Court of Arbitration, sa pagpasa ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, naging invalid ang historic claim ng China. Ibig sabihin, wala itong visa at hindi pwedeng basihan para angkinin ang mga teritoryo sa loob dito. Determination of land features in Spratly Islands. Ayon sa UNCLOS, ang isang isla ay mayroong sakop na 200 nautical miles na tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ at 12 nautical mile na Territorial Sea. Wala tayong kompletong soberanya sa sakop ng EEZ, pero may sovereign rights tayo o may karapatan tayo sa mga likas na yamang makikita rito. Habang ang mga bato ay walang EEZ, pero may territorial sea.
Ang low tide elevations at ang submerged banks ay walang EEZ at territorial sea. Nangangahulugan lamang ito na hindi pwedeng angkinin ng China ang mga isla at ibang mga land feature na pasok sa EEZ ng Pilipinas, kabilang narito ang Scrappy Islands. Pinabura ng Court of Arbitration ang posisyon na ito ng Pilipinas. Ibig sabihin, bawal ang China na pumasok at mangisda o kumuha ng mga likas na yaman sa EEZ ng Pilipinas. At dahil tila naging sunod-sunuran at tau-tauhan ang dating Administrasyong Duterte sa lahat ng kagustuhan ng China dahil sa mga ekonomikong pakinabang sa trade relations at tourism sa pagitan ng Pilipinas at China, aminado siya na itong usapin na ito ay isang magiging parang namamagang hinlalaki sa pagitan ng dalawang bansa, kung kaya't minarapat niya na lang ang tinaguriang secret deal na kinalaunan ay inamin niya bilang status quo verbal agreement. Marami ang nagsasabing ito ay pagtataksil sa bansang Pilipinas at kaduwagan. At dito ngayon sa sentro ang ating video sa mga ekonomikong pakinabang ng mga bansang may territorial claims sa South China Sea. Ano nga ba ang pakinabang nila sa China kung kaya't hindi sila makakilos gaya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Pilipinas? Ito ang dahilan kung bakit aming tinaguri ang role model ang Pangulong Marcos Jr. dahil dito. Gaano nga ba kalaki ang volume ng trade sa pagitan ng China at sa mga bansang mayroong claim sa South China Sea? Launched in 2013, China's Belt and Road Initiative aims to enhance global trade and stimulate economic growth across Asia and beyond through massive infrastructure investments. By building a network of railways, ports, and highways, China seeks to deepen its economic ties and expand its geopolitical influence. Ginagamit ng China ang Belt and Road Initiative na ito bilang isang estratehiya upang ma-pressure o kaya ay bigyan ng pabuya ang mga bansang susunod sa mga ambisyon ng China na palawigin ang kanyang teritoryo. Many Southeast Asian countries have benefited from significant infrastructure projects funded by China. These include roads, ports, and railways that are essential for economic development and connectivity. China has provided substantial loans and financial aid to countries na pumasok sa Belt and Road Initiative. Tumulong ang China sa pagpopondo ng mga large-scale development projects ng mga bansa. On the superficial level, there seems to be nothing wrong with this. Sa lahat ng mga bansa na may claim sa South China Sea, ito ang kabuuang trade volume simula ng kanilang inilunsad ang Belt and Road Initiative. Makikita dito na mula 2013 hanggang 2024, Vietnam ang may pinakamataas na trade volume sa pagitan ng China. Sila ay nakatanggap ng kabuuang $1.47 trillion worth of trade sa China. Isang dahilan yan upang biglang umangat ang ekonomiya ng Vietnam at ngayon ay isa sa pinakamalago sa Southeast Asia. Sa mga bansa pa ding may claim sa South China Sea, di nagkakalayo ang volume of trade ng China sa mga bansang Malaysia at Indonesia. Ang Malaysia ay may kabuuang $1.26 trillion habang ang Indonesia naman ay may $1.23 trillion trade volume with China. Habang ang bansang Pilipinas ay nakatanggap lamang ng kabuuang $354.7 billion na total trade volume sa loob ng 12 taon. Ang Brunei na kilalang mayamang bansa ay may total na trade volume sa China na nagkakahalaga lamang ng $20.3 billion. May kasabihang beggars cannot be choosers. So sa isang bansang nagsusumikap umahon sa kahirapan, lalo noong panahon ng pandemya, ito naman ang trade volume ng China sa mga South China Sea claimant countries. Pilipinas pa din ang pangalawa sa pinakakulelat pagdating sa total trade volume sa pagitan ng China at iba pang South China Sea claimant countries. Kahit anong sipsip ang ginawa ni Digong ay nanguna pa din ang mga bansang Vietnam, Malaysia at Indonesia. Ang Taiwan naman na pangunahing source ng buong mundo para sa mga computer chips at electronic components ay may pinakamataas na trade volume sa China sa halagang $1.57 trillion sa parehong panahon. Ano ang pinagkaiba ni Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sa mga ibang leader ng South China Sea claimant countries? Kung naging tahimik ang mga leader ng mga bansang may claim sa South China Sea sa mga pinaggagawa ng China sa pinag-aagawang teritoryo dahil sa takot na maging epekto nito sa ekonomiya ng kanilang bansa. Hindi naman nagpatinag si President Ferdinand Marcos Jr. dito. Pagkaupo pa lang sa pwesto, malamang ay nalaman na ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga pangako na pondo ng China para sa mga malalaking proyekto na ibinida noong panunungkulan ni dating Pangulong Duterte ay hindi na isakatuparan dahil sa iba't ibang kadahilanan, pero ang malinaw, wala pa ang mga pondo nito. Nabudol ng China si Duterte at binudol naman ni Duterte ang mga Pilipino.
Mula taong 2016 hanggang 2019 ay umaabot sa kabuuang $16.8 billion ang mga proyektong ito o katumbas na 861 billion pesos o malapit na sa 1 trilyong piso. Kung pagiging objective lang naman, maraming pwedeng idahilan dito gaya ng pandemya, pero hindi ito sapat dahil ang marami sa mga pangakong proyektong na hindi na isakatuparan ay mula pa 2016 at hanggang 2019 lamang o ilang taon pa bago tumama ang pandaigdigang pandemya. Marcos Jr. strategies that leaders of other South China Sea claimant countries can emulate. Ito ang mga estratehiya ni PBBM na pwedeng gayahin nila. Back to you, partner Rosa. Thanks, partner Wina. President Marcos Jr.'s leadership provides a balanced approach that other claimant nations can emulate. His strategy integrates legal, diplomatic, economic and military components, emphasizing the importance of a multifaceted approach to complex geopolitical challenges. The combination of steadfast adherence to international law, proactive diplomatic engagement, and military readiness forms a comprehensive model for asserting sovereignty and national interests in the South China Sea. Moreover, the Philippines' strategic partnerships with global powers through initiatives like the Indo-Pacific Corridor demonstrate the potential for economic and security benefits beyond the immediate region. These partnerships can offset the economic challenges posed by reduced Chinese investments, providing a sustainable path for development and security. The South China Sea dispute requires a delicate balance between asserting national sovereignty and maintaining economic stability. President Ferdinand Marcos Jr.'s approach offers a viable path forward, blending principled stances with practical diplomacy. By following this model, other claimant nations can enhance their sovereignty, diversify their economic partnerships, and contribute to a stable, rules-based order in the region. While the economic risks of confronting China are significant, the long-term gains in sovereignty, security, and sustainable development make a compelling case for emulating the Philippine stance. Through collective action and strategic alliances, South China Sea claimant nations can navigate the complex geopolitical landscape and achieve a balanced, prosperous future. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. has already laid out the groundwork and framework for all of them. Thank you, Ferry Koi, for being a channel member. In a world unfolding, where stories come alive amidst the chaos. Please support Splat Communication Channel memberships. For small amounts per month, you would be able to help us continue our fight against fake news and disinformation. We have 3 levels of memberships: Splat Beginner, Splat Intermediate Plus, and Super Splat. Channel members have the any or all of the following perks: Loyalty Badge, Priority Reply to Messages, Members-Only Live Chat, in-video and live video shoutouts, Early Access to Videos, Connecting to Social Media, Free and Discounted Merchandise. Hurry! Please become a channel member now. What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you enjoyed and learned something today. In behalf of the Splat Communications team, till next time. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. I'm activating news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I